Bukas na ang klinika sa Istrenta, ang kaagapay ng bawat kapamilya sa pag-aalaga ng sarili at ang kalusugan. Kung kapo sa budget kaya hindi makapagpakonsulta, ako po ang kakampi nyo, Doc Dennis. Handang tumugon sa inyong mga katanungang medikal. Ngayon hapon, pag-uusapan natin gastritis or kahit anuman sakit sa sikmura o tiyan. Sabi mo, namamaga ang tiyan. Kaya nga paano namamaga yun? Di napaso siya sa asido. Ay, bakit? Di ba may acid na nga siya dahil pampatunaw? Pero meron tayong natural protection sa sikmura natin. Of course. Mucus, magandang blood flow, bicarbonate na siyang natural production din ng sikmura pang buffer ba, pang counter-attack ng mga asido. Okay. Ang problema, pag meron pa tayong ginagawa sa katawan natin na siyang binabawasan ng proteksyon. Isa na dun, paninigarilyo, pag-iinom ng alak. Okay? Dahil yun... Teka muna, paano napunta yung paninigarilyo sa tiyan? Di ba sa lungs yun? Yes, syempre. Apektado yung bicarbonate production. Siya ang nagsasabing, wag na lang ka maglabas ng bicarbonate. Ay, bicarbonate is alkali, pambalanse sa asido. Okay. So, mas baba ang production niya. Mucus, parang plema na natural. Yung parang naka-coat ba? Para hindi mapaso. Parang albumin ng itlog. Yes, ganun. Para hindi mapaso, nababawasan din. At pag nanigarilyo, nababawasan ang blood flow. So pag walang blood flow, walang oxygen. Walang oxygen, walang healing. Okay. So mas exposed ka, kumbaga hubad na hubad ang balat ng sikmura sa asido. I could understand yung toma, yes. Diba? Kasi ang toma kasi, direkta napapasok. Okay, direkta. Pero ganun din po ang mekanismo. May epekto rin yan sa atay na siya mag-a-affect din po sa blood flow. Wow. So, parang tayo, pag may sugat, nagyan mo ng alcohol, hindi ba napapasok? Nahapde. Ganon din po. Ganon din yan. Bukod doon sa bisyo, alak, sigarilyo, meron pa bang iba? Yung pagkain ng sobrang maaanghang? Hindi masyado. Ang pagkain ay hindi po sanhi ng pamamaga o pagsakit sa sikmura. Okay. Pwede siya mag-trigger. Okay. Pero hindi po siya ang cause. Kumbaga, may sugat na si tiyan, nilagyan pa na alkohol. Humapdi bigla. Yung iba naman, galing sa gamot. Drug-induced, Tita Winnie. Kagaya ng NSAIDs, pinag-usapan natin maraming beses ito. Yung mga pain reliever. Dahil ito po ay tinatanggal isang natural na proteksyon, yung prostaglandin. Kaya ang sabi nila, dapat may laman ng tiyan. Yes. Busog dapat. Or may ibang medical condition na siyang pwedeng magkasanhi ng itong gastritis din yan. Kagaya ng hypertension, yung mga diabetes. Dahil may effect din yan sa blood flow kasi. Talaga? Oo. Naku, alam mo, meron nga akong kasamahan sa trabaho nung araw. Mahilig siya uminom ng pain reliever. Yes. Kasi sumasakit daw yung kanya. May masakit sa kanya. I can't recall. Kaya lang, kahit gutom, iniinuman niya ng gamot. Ang nangyari, para daw nabutas yung bituka. Yes, pwede ka magdugo. Tita Winnie, pwedeng dumugo ang sikmura mo at malalaman namin yan base sa itsura mo, maputla, dahil minsan walang lumalabas na dugo na fresh. Hindi agad-agad lalabas? Hindi. Minsan nagbabago ang itsura ng dumi mo. Alam natin ang dumi dapat buo, solid, well-formed. Sinabi mo yung parang alkitran. Alkitran, putik. No? Kasi na-oxidize na. Yes, na maitim, na malagkit, na malansa. Masakit ba yun? Wala. Minsan nga painless bleed, Tita Winnie. Oh my God. Yung gastritis, minsan pa painless? Hindi. Ang gastritis, yung ibang nakakaramdam, sasabihin, parang sinisikmura ako dito sa gitna ng kanilang tiyan, sa ilalim ng tadyang sa gitna. Okay? And ito ay, ang pagkalarawan nila ay mahapde. 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 May ganun. Maasim na pakiramdam. Yun ang usual na yung sasabihin. nagdidighay ka maasim. Yes. Yun ang yung pangkaraniwan parang na heartburn. Pero iba naman ang heartburn, Tita Winnie. Okay. Kasi ang heartburn ay heartburn dito sa may dibdib na umaakyat. Ibig sabihin nagre-reflux ka. ng acid. Pero acid disorder pa rin siya. Pero pag sinabi natin gastritis, ibig sabihin yung mga layer ng sikmura ay siyang natatapyas-tapyas mo. Kaya pag sobrang pagtapyas mo ay umabot sa pinakaugat, tatagas yan.
Kaya makikita natin ang pagbabago sa kulay at itsura ng dumi mo. Pag sobra ang pagtagas ng dugo or ugat, isusuka mo buhay na dugo. Oh my gosh. That's what you call hematemesis or medical term na ang isinusuka mo ay siyang pula, buhay na dugo. Nay, ang pag-inom ng kape, Hindi naman Hindi po. rin. Pwede mag-trigger para sa ibang tao. parang katulad ng Yes. maaanghang stress. Yes. Stress pwede. Dahil pag nag-stress ka, anong epekto yan sa puso mo? Tataas ang blood Palpitations. pressure, Oo. palpitation, babawas ang iyong daloy ng dugo. Hindi ba nawawala ang wisyo mo and everything? Siyempre, may epekto rin sa sikmura. Ito yung sinasabi natin brain, utak, gut, axis. Dapat kalmado ang utak mo para kalmado si sikmura mo. Okay. May mga tawag dito. Ang alam ko kasi pag acid reflux could Tama. also Okay lang yan. tawag dito pag sumobra ka sa kain. Okay. Kasi nga sabi mo rin nag-overactive yung ating acid sa tiyan for Tama. digestion. So that's why you get heartburn sometimes or you dighay na maasim. Or sometimes because pangit ang process of digestion. You get constipated, things like that. Paano pag wala kang masyadong kinakain? Pwedeng ganun din. Dahil ang sikmura natin, maglalabas siya ng acid maski na walang pagkain. Ito yung tinatawag na basal acid output. Okay. Kaya kumain ka kaya hindi, merong takdang oras na magbubuga ako ng acid. Talaga Yes. ba? Kaya may ibang tao sa kalagitnaan ng tulog nila sa gabi ay ginigising ng sikmura. Kasi kumukrok-krok-krok. Yes, hindi lang Bakit krok. ba kumukrok-krok-krok? Normal yon, Tita Winnie. Borborygmus ang tawag dito or medical term na parang alon sa dagat. Normal lang yan. Okay. Hindi naman yan pipirme. So parang naghahanap ng ida-digest yun siya? Pwede. Or talagang sabihin natin, pag walang lamanan tiyan, nasa 2 kilometers per hour. Pag may lamanan tiyan, 6 to 10 kilometers per hour. Sanay siya kasi na Yes. mag-grind. Talagang may okay. ginagalaw yan. Dahil maya't maya, maski na walang kinakain, didighay ka. Or prut, uutot ka. Because alive and alive ka. Tumatakbo ang bituka. Yun ang sabi mo, Tita Winnie. Right. Correct. Because yun ay isa sa mga proseso. At kita mo, sa mga taong naranasan maoperahan, ano ang unang binabantayan? Uutot at saka poops. Ma'am, Dighay. umutot na ba kayo? Dumighay na ba kayo? Dumumi na ba kayo? Ibig sabihin, buhay na ba? Gising na ba ang bituka mo pagkatapos ng operasyon? So, pwede ka nang pakainin. Dahil kung walang dighay, walang utot, walang borborygmus, walang kurukulo, hindi ka pwedeng pakainin. Pag pinakain kita, stagnant, stable. Okay. Baka mapuno yung bigla, susuka ako. Pwede ba mag-gastritis yung walang masyadong kinakain? Pwede rin po, dahil kinakain ng sarili niya. Ay! Napapasok po yun. So totoo pala yun? Totoo ba yung kinakain ng big intestines ng small intestines? Hindi naman. Dahil Meron ako narinig na gano'n. Oo, medyo hindi po accurate ang usapang yan dahil ang large intestine or big intestine natin ay siyang lalagyan lamang o imbaka ng dumi. At ang ginagawa lang niya ay nire-reabsorb, binabawi yung tubig or reabsorption of water. Okay. Ang small intestine ang siyang nag-a-absorb ng vitamina, nutrition at mineral sa katawan. Okay. So hindi pwedeng bumaliktad. Ang large ay kakainin si small. Hindi po mangyayari yan. And they don't have mouths. Yes, wala yan. So it's a fallacy. Yes. Si Jasmine may tanong. Habang kumakain ako ng manggang hilaw, bigla kong naisip, bawal yata ito sa I-lift up natin. taas natin yung blackboard. Hoy, blackboard! Oo. Bawal saan? Hindi, ayun. Sa may gastritis. Kaya tinanong ko ang sarili ko, lahat ba ng maaasim bawal sa gastritis? In general, wala pong bawal sa pagkain. Pero ang bilin namin palagi sa pasyente, observe mo sarili mo. Meron ka bang mga pagkain na siyang mas madalas mag-trigger? Binagit mo, Tita Winnie, kanina tungkol sa kape. Hindi naman lahat ng tao nang umiinom ng kape ay nagka-gastritis. Hindi nga. May iba naman, minsan lang uminom, biglang tinatamaan. Sabi ko, di subukan mo muli. Pag yan ay naulit, iwasan mo na. Hindi ka sanay. Yes. Kumbaga, na pag isang bagay ay
paulit-ulit na binabalik o nagtitrigger ng sintomas mo, siya na lang iwasan mo. Ayaw kong ibigay sa pasyente na ito lahat bawal. Yeah. Walang tsokolate, walang maanghang, walang maasim, walang maalat. Ano pang kakainin mo? And may I add, Doc, Yes. na mararamdaman mo yun Yes. na sumusobra ka na. Diba? Yes. Kasi ako, personally, ang sarap ng mangga na hilaw na malutong. Na may bagoong. Diba na may bagoong? Maanghang na bagoong. Diba? Ang Baliktad nga sarap. ako, mas marami pa ang bagoong sa Bagoong mangga. kaysa sa mangga. Mararamdaman mo na Tama na. Kaya lang minsan sa sobrang sarap ayaw mong tigilan. Kaya dapat ang brain natin ang siyang mag-a-action din sa katawan mo na, huy, busog ka na. Tama na. Totoo ka. Oo. And hindi maganda yung pakiramdam pagka sumobra. Pero sabi nga nila, Tita Winnie, sa aming world ng gastroenterology, pag ang utak mo kayang i-control ano ang pagkain mo at tama na, Oo. ikaw ay isang taong disiplinado. Ay, thank you. Yun. Si Cecilia, sabi, 30 years old si Cecilia, ilang araw na akong sumasakit ang tiyan. Okay. Pero ngayon, parang okay na ako. Gumaling na ang aking gastritis. Well, ang gumaling ay ang sintomas mo. Hindi natin alam kung gastritis ka ba. Dahil pag sakit ng tiyan mo, maraming bagay na pwedeng sumakit sa tiyan mo or abdominal area. Okay. Pwedeng sakit sa sikmura, pwedeng may problema sa abdo, meron tayong problema sa lapay o iba pang bagay. So, minsan naman ay may nakain kang hindi okay. Gustong i-evacuate ng bituka mo. Kaya sumasakit at humihila din ang tiyan. Kaya gusto namin kausapin ang pasyente. Ano ba ang nararamdaman mo? Pakilarawan naman ang experience. Ay, Cecilia, pumunta ka daw ng doktor, in short. Lalo, kasi minsan, yung sakit na ganyan Yung isa sa mga researcher ano ba klaseng natin, sakit? Yung nakaka-alarma? hindi naman. Sabihin natin, maski na ininuman mo ng gamot at hindi po nagbago at ito Ayan. ay patindi ng patindi. Dahil, sabihin natin, isa sa mga sakit ng tiyan na requiring surgical intervention ay appendicitis. Yeah. Diba? Nagsisimula yan kadalasan dito sa taas, sa may sikmura. Magbabago. Nawala ang pananakit. So, Okay. hindi yan nawala. Lilipat ang pananakit sa kanan, sa ibabaw ng kanan na singi. Oo. Aba, Iba pag na hinawakan mo naman, Masakit. biglang aray. Ah. Dapat ibang humawak. Dahil ang pagkatawan natin, sarili natin mag-obserba. Siyempre, iiwasan mo yung sakit. May teknika yung mga May profesional. technique. Oo. Paano pag di naman ginamot? Yung nawala lang. Appendicitis? Hindi, ibig ko sabihin gastritis? yung sakit ng Pwedeng tiyan. mawala. Kaya nga madalas namin na-enkwentro. Kaya gusto natin pag-usapan ito. Dahil kadalasan, self-healing. Ang problema, pag bumalik, mas matindi na. Ay, ganun. Or titingnan natin yung sintomas niya. Minsan, increasing in frequency, magiging mas madalas. At increasing in intensity, mas malubha o mas masakit. Yun ang dapat mong mapacheck up. Ayan, take note, Cecilia. Si Marvin Rayabad. Paano ba malalaman pagkakaiba ng gastritis at GERD? Okay, ang gastritis ay sabihin natin pamamaga ng sikmura, maasim lang pakiramdam mo o parang mahapde. Pag sinabi ni GERD ay binanggit ni Tito Winnie, yung madalas meron pong pumapanik dito sa may dibdib, yung heartburn, or minsan ay umaabot sa bibig, something mapait o maasim. Yeah. Ibig sabihin, bumalik ang acid sa pinanggalingan, kaya yan ang GERD. Si Lucy, Doc, pareho lang ba ang gastritis at ulcer? Hindi po sila pareho. Ang gastritis ay simula, ang ulcer ay wakas. Oh my gosh, ang katakot naman yun. Kasi ang gastritis, ganito yan, simple. Napaso ako. Gamutin mo na. Oo Pag nga. hindi gumaling ang pagpaso, uuka. Pag nauka na, Ulcer ulcer. na yun. Pero nagagamot pa rin. Yes. Okay. Pero hindi lahat ng ulcer pare-pareho. Okay? Ay, iba-iba. Yes. Lalo na kung may edad ka at may ulcer, dapat masilip, ma-endoscopy. Dahil minsan ang ulcer ay pahiwatig, hindi dahil sa asido, na may bukol something. Yan. Wow. O, si Bea, pwede bang gumaling ang gastritis sa herbal tea lang? Hindi. Yung pag-inom ng gatas. Hindi.
Sabi nila kasi para daw bumaba yung acid level. Bababa ang acid level pero hindi yan ang gamot sa panghilom. Meron Okay. tayong tamang gamot sa paghilom. So, pag uminom kayo ng herbal tea o gatas, ay nababawasan Yung sakit. discomfort. Pero hindi po siya ibig sabihin Gamot. na humihilom na siya. Ayun. Di ba nga may disclaimer? Mga herbal. Si June, 36 years old. Posible bang, natanong ko na yan, June, stress. Yes. Yes. Meron tayong tinatawag na stress-induced gastritis, stress-induced ulcer, lalo na sa mga taong nasa ICU, bigla na lang sinisikmura at nagdudugo. O yan. Si Mia, 22, parehos tayo, Mia. Mahilig ako sa fishball, isaw, at kwek-kwek. Nagutom tuloy ako. Sabi ng kaibigan ko, baka magka-gastritis ako dahil marumi. Hindi naman. Marumi raw minsan ang mga pagkain sa kalsada. Kaya naisip ko, totoo bang pwedeng magka-gastritis dahil sa street food? Ang gastritis hindi po nanggagaling sa pagkain. Ang gastritis ay galing sa acid. Now, ang street food, ang issue natin dito is if malinis at maayos, walang issue yun. Yeah. Hindi ba? Hindi naman porket street food yan. May mga street food, mas stricto pa sila sa atin. Yes. Yun, di ba? Sasabihin na, bawal ang double dip, bawal na balikan yung stick mo. Yun mga sasabihin nila, ililipat sa isang plastic Ang galing na lang. nga ngayon, Dok, sa mga kariton, uso na yung makeup. Maliit na plastic Ilalagay cup. mo doon Oo, yung sauce, hindi no? mo pwedeng yung dip all you can Yes, ba, at sarili nung mo. araw ganun Oo. Di ba sa likod, sa dapitan. Alam natin yan, Tita Winnie. Galing Correct. tayo dyan. O huling paalala para sa mga sa sakit na gastritis. Ganito po yan. Ang gastritis ay usapang sikmura. Nagkakaroon ng sobrang acid at napapasok po ang sikmura natin. Kaya meron pong gamot yan na pwedeng ihilom ang pinanggagalingan at problema. Binanggit natin dito ang mga bisyo. Medyo iwasan natin yan. At ang pagkain, wala naman pong bawal generally. Ay pwede mag-trigger pero hindi po silang sanhi ng ating gastritis. Ang moral of the story, always and always, kailangan malaman kung saan ang gagaling ang Tama. sakit at yung mga irregular na nararamdaman. Yes. Pag hindi okay, then pakonsulta ka. Nasa Facebook at TikTok si Doc. Siyempre, pwede niyong ihanap yung username ko, Doc Dennis Official. Yun ang gagamitin natin at Doc Dennis Official. Kaya please, mga kapamilya, i-follow, i-like at i-share para sa iba pang mga payong medikal o anumang makabuluhang huntahan na kinalaman sa kalusugan natin.